Ating pong buksan ng ating mga Biblia sa 3 John verse 1 to 4. Third John verse 1 to 4. The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. For I was very glad when brethren came and testified to your truth. That is how you are walking in truth. I have no greater joy than this, to hear of my children walking in truth. Mula sa isang matandang pinuno ng iglesia para kay Gayo, na lubos kong minamahal. Mahal kong Gayo, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan, malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Let us all pray. O Diyos, sa puspos ng kagandahang loob at katotohanan, kami po ay nagkakatipon upang sambahin ka ng naayon sa iyong salita. Humingi po kami ng saklolo sa iyong makapangyarihang Espiritu na pagliwanagin mo ang aming mga kaisipan at kalooban. Gabayan at patnubayan mo po ang aming pangunawa. Yakapin namin ang iyong salita at sa aming buhay maghari ang katotohanan. Yamang wala kaming ibang layunin sa buhay kundi itanghal ang iyong pangalan. Panginoong Diyos na makapangyarihan at maluwalhati sa lahat, banal at dakila, nawa sa aming pag-aaral matutunan pa naming mas magtiwala sa iyo. Magpakumbaba sa iyong harapan at labis na magpasakop at magpailalim sa iyong kapangyarihan. Basbasan mo po at sangkapan ng katalinuhan ang aming pag-aaralan sa oras na ito. Sa gayon, makapamuhay kami ng karapat-dapat, sagana sa lahat ng uri ng mabuting gawa, at lumawak ang aming pagkakilala sa iyo. Sa tulong ng iyong Espiritu, maipamuhay namin ang katotohanan at ang iyong kalooban. Ito pa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. A great man who explained the scripture with so much gravity and skill was found guilty of heresy, and he was burned at the stake on July 6, 1415. Habang tinutupok po siya ng apoy, ito ang kanyang huling panalangin. Lord Jesus, it is for thee that I patiently endure this cruel death. I pray thee to have mercy on my enemies. Siya po si John Huss. At ang kanya pong paniniwala at prinsipyo sa buhay, seek the truth, listen to the truth, teach the truth, love the truth, abide by the truth, and defend the truth.
unto death. Pag-usapan po natin this morning yung pamumuhay. Pamumuhay ayon sa katotohanan. Okay? Pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang manunulat po ng aklat na ito na si Juan ay kaiba kay Juan Bautismo. Si Juan po na ito ay kapatid ni Santiago at kasama ho sa 12 disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ho ng naikwento last time ni Brother Dennis kung sino si Pedro, ganito rin ho si Juan. No, isa rin ho siya sa mga hindi maingat at agresibo kung mag-isip, kung magsalita, at kumilos. Sa patuloy na impluensya po sa kanya ng Panginoong Jesucristo, si Apostle John, si Apostol Juan po ay patuloy na lumago at nabago. Now, John was passionately devoted to the proclamation of the truth. Sa kanya pong naisulat, makikita po natin sa aklat ng Pahayag, Book of Revelation, ang kanyang hirap, sakripisyo at debosyon, alang-alang sa katotohanan, alang-alang sa mabuting balita. At ang sabi po ni Apostol Juan sa verse 1, Gaius, whom I love in truth. So sa paunang bati po niya, Gaius, whom I love in truth, makikita po natin yung intimate relationship ng pinuno ng iglesia at itong inaalagaan ni Apostol Juan, si Gayo. Sino po ba si Gayo? Meron pong Gaius of Corinth, meron pong Gaius of Macedonia, meron pong Gaius of Derbe. May mga interpreters po na nagsasabi na si Gayo ay kaiba sa mga nabanggit natin dito. But some of the faithful and Christian historians, ito po yung pagkakilala nila kay Gayo. Si Gayo po ay isang ministro sa simbahan ng Pergamum na inaalagaan ni Apostol Juan. So may simbahan doon, isa sa mga church planting projects ni Apostle John, at nandoon itong Gayo na ito. Si Gayo po ay may puso na higit na pagmalasakitan ang iba. Unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sa kanyang sarili. Si Gayo po ay matulungin, mapagbigay sa mga tapat na mangangaral ng mabuting balita na bumibisita sa kanilang lugar. During those times, may mga preachers of the gospel po na isinusugo at pinadadala si Apostle John sa Pergamum, at doon po makikita yung sobrang generosity and hospitality in all terms, sa lahat ng aspeto nitong si Gayo. At higit sa lahat, si Gayo ho, tugma ang kanyang doktrina at paniniwala sa kanyang praktikal at pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano at bilang tagasunod ni Kristo. So matututunan ho natin sa buhay ni Gayo ang higit na pagmalasakitan ng iba. Number 2, yung kanyang pagtulong pinansyal sa mga nangangaral ng mabuting balita. At number 3 na siyang atin pong pagtutuunan ng pansin sa umagang ito, yung kanyang tugmang doktrina sa kanyang praktikal at pang-araw-araw na pamumuhay bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo at bilang alagad ng Panginoong Jesucristo. Balik po tayo sa verse 1. Gaius, whom I love in truth. Whom I love in truth. It is a theological statement that Apostle John was affirming the orthodoxy of Gaius. Na yung doktrina na meron si Gayo ay doktrina na meron ang mga apostol. Whom I love in truth. Ang kanila pong samahan bilang mag-ama sa Espiritu ay ganoon na lamang kalalim. Ang pag-ibig po nila sa isa't isa ay hindi base sa isang mababaw na pundasyon, hindi base sa isang mahinang rason, kundi nakabase sa katotohanan. Ang pagmamahal ng isang pinuno sa kanyang inaalagaan ay sa ngalan ng katotohanan.
Katotohanan na ibig sabihin ay doktrina ng mga apostol patungkol sa ministeryo, buhay at pagkadiyos ng Panginoong Hesukristo. Sila'y bigkis ng katotohanan ito, sila'y nabubuklod ng iisang doktrina, ang kanilang relasyon bilang mag-ama sa pananampalataya ay nakasalig sa katuruan ni Hesukristo, nakasaad sa salita ng Diyos. So what's the point? Love is not simply affection or attachment, but the God-given bond that unites Christians. And the elder's statement that he loves Gaius in the truth points to the double-stranded cord that unites them. They are held together not only by love, but also by the truth that they share in common. Love must be the product of abiding in the truth. Love must be the product of abiding in the truth. Ang mundo po ba natin sa panahon ngayon ay nabibigkis pa ng katotohanan? Ang modernong panahon po natin ginagalawan ngayon ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang sabi ng marami, basta ako gumagawa ng mabuti. Basta ako walang tinatapakang kapwa. Dahil ito naman yung ugat ng kaligtasan, maliligtas ako. Bakit? Kasi napapangiti ko ang Diyos. Yan pong ganyang klaseng paniniwala at prinsipyo sa buhay ay walang kaligtasan sapagkat yan po hindi nasasaad sa Biblia. Sabi rin ng marami, kahit anong klaseng relihiyon, no, Muslim, Hindu, Buddhist ka man, Mormons ka man, Iglesia ng Maling Kristo ka man, Jehovah's Witnesses ka man, lahat naman ng relihiyon ay papunta at patungo sa Diyos. No, such kind reasoning ay malaking kasinungalingan ho. Sapagkat walang kaligtasan diyan at hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Sabi ko ng ilan sa kanila na makarinig ng mga ganitong klaseng dahilan, nandoon daw yung pag-ibig nila sa isa't isa. Tama, pag-ibig. Pag-ibig po saan? Pag-ibig sa kasinungalingan at hindi pag-ibig sa katotohanan. Love must be the product of abiding in the truth. Ang masakit po na katotohanan, hindi lang po yung mga secular o sabihin natin mga unbelievers ang apektado ng ganitong pandaraya. Dahil maging ang mga so-called Christians at ang modern church sa panahon po natin ngayon ay apektado ng ganitong maling pananaw o paniniwala. Sabi ng maraming Kristiyano at pastor kuno, huwag na natin pag-usapan ng doktrina o teolohiya. Hinahati lang nito ang kapatiran. We should not talk about doctrine and theology, Brother Mark. It divides the church. Pag-aralan po natin mamaya if really it divides the church. Sino po nagsabi na hiwalay ang teolohiya, ang doktrina sa Panginoong Hesukristo? Yet according to them, to the so-called and professing Christians and modern churches, nandoon daw yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig mo saan? Pag-ibig sa kasinungalingan at hindi ho sa katotohanan. What I'm saying is this: hindi porket sa isang simbahan ay mayroong pag-ibig, biblical na simbahan na. Bakit ho? Diyan expert ang Mormons and Iglesia ng Maling Kristo. They will help you, lahat ng pangailangan mo, they will provide for it for you. And as expression ng kanilang pag-ibig eka,
Maraming naaantig sa mga simbahan na ganito. Pero ang tanong, ang pundasyon ba nito ay katotohanan? Ang pundasyon ba nito ay salita ng Diyos? Kung hindi po yan biblical na simbahan. Dahil napaka-posible po sa isang simbahan na punong-puno ng pag-ibig pero walang katotohanan. Pag pinag-aralan po natin ng ecclesiology, study of church and salvation, actually wala po sa marks of a true church yung love. Bakit to? Kasi yung love, natural outcome yan ng tao. Ay minsan nga, mas expressive pa sa totoong quote-unquote pag-ibig yung mga hindi Christian sa Christians. But the marks of a true church is a biblical preaching of the word. Tama naman ho na mali na puro tayo doktrina, mali na puro tayo teolohiya, pero hindi naman nakikita sa buhay natin yung doktrina at teolohiya. Pero sinasabi ko lang ho, sa panahon ho natin ngayon, punong-puno ng salita at prinsipyong pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Puro ganun na lang, pag-ibig, pag-ibig. Pero yung salita ho ng Diyos, set aside na lang natin yan, pag-ibig na lang. That's so unbiblical ho. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Poncio Pilato sa John 18:38. Mapa-Kristiyano o hindi Kristiyano, nalilito ho sa salitang katotohanan. Lalo na ho sa panahon natin ngayon, prominente yung prinsipyong relativism. Ano po yung relativism? Relativism is the philosophical position that all points of view are equally valid, and that all truth is relative to the individual. In other words, truth is what you want it to be. Ba, matindi to. Kung ano yung totoo sa'yo, totoo sa'yo. Kung totoo sa akin, kahit hindi totoo yan sa'yo, okay lang. Basta totoo yan sa'yo, totoo to sa akin. Walang problema doon. Relative can essentially mean wide-ranging or not absolute. Thus, the relative mindset believes that any idea of absolute truth, something that is true regardless of if someone thinks it is or not, is impossible. Within the topic of relativism, there are two kinds of truth. First, objective truth. Synonyms with absolute truth is statement that is true for everyone. For example, 2 plus 2 will always equal 4. Even if someone thinks it is 5, they are wrong. Secondly, subjective truth is a statement that is based on one's own personal view. So lahat ko, karamihan, out of 100%, sana mali ako, na 90% ay nasa ilalim ng subjective truth. Because this is our absolute truth. Sabi ng mga tao, sabi ng nakararami, hindi Diyos si Jesucristo. Hindi Diyos si Kristo. Tao lang siya. Now that is subjective truth. Why? Ang sabi ng Biblia, Diyos at tao si Kristo. Sigaw ng marami, lalo na mga professing Christians. Homosexuality, lesbianism, pornography, premarital sex, okay lang yan. Walang problema dyan. Hindi yan kasalanan, hindi yan masama. No. That is subjective truth. Dahil hindi yan nakasaad sa Biblia, at iyan ay isang malaking kasinungalingan. And you fall into sin. Relativism denies there is any objective or absolute truth. Ang ganda po yung paliwanag ni Easy kung ano ibig sabihin ng respect.
Yan bang Muslims, Hindu, Buddhist, Mormons, INC, respeto na lang natin sila, mananahimik na lang ba tayo? Yun ba yung tamang respect? Or sasabihin natin sa kanila kung ano yung sinasabi ng absolute truth, and that is respect. Ang pananaw ko ni Easy, napanood ko lang, I think, sa internet, ang tamang respect ay sabihin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi respect yung mananahimik tayo. Why? Not to win argue, but to win their souls for Christ. Tandaan po natin, truth not divides, but unites. Truth not divides, but unites. Ang isang katotohanan na nagmumula sa Biblia ang dahilan ng pagkakaisa ng mga tunay na tupa. Tama po? Isang doktrina, ito po ang dahilan ng malalim na pagmamahal ni Apostol Juan kay Gayo. Question: bakit po ba tayo nabubuklod sa lugar na ito ngayon? Dahil lang po ba sa pag-ibig o dahil po sa katotohanan? Dahil po sa katotohanan. Ang Living Waters Asia Truth Center ay isang pamilya na nagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo na merong iisa at isang doktrina at tamang teolohiya. We believe in doctrine of the Trinity. We believe and we are united that God is sovereign over all. We value the biblical attributes of God. We believe that the Bible is infallible, inerrant, and it is the Word of God. We are united in the deity of Christ. We are united because of the biblical message of the gospel. We believe that we are saved because of grace alone, in Christ alone, through faith alone. We believe that we are saved because of grace alone, in Christ alone, through faith alone. This is fundamental and basic statement of our faith. Pag-ibig na hindi basta emosyon na katulad ng nasa sanlibutan, kundi pag-ibig na dulot ng katotohanan na siyang nag-iisa sa atin. Love must be the product of abiding in the truth. Gaius, whom I love in truth. In truth. In verse 2, mapapansin naman po natin ang prayers ni Apostol Juan kay Gayo. Sabi po niya sa verse 2, Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health. Apostle John was praying for prosperity and good health. Like, di ba? The gospel is against prosperity and good health. Di po natin sinusuportahan ng name it, claim it, charismatic, or word of faith movement na sinasabi nilang kalooban ng Diyos na ang lahat ng nananalig sa Kanya ay magkaroon ng financial breakthrough. Yan po ang paniniwala nila. Sinasabi nilang kalooban ng Diyos na pagpalain ang kanilang kalusugan, pagalingin sa kanilang sakit at karamdaman, buong puso lang nilang tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. So nakadepende sa sarili nilang pasya, nakadepende sa sarili nilang pagpili, nakadepende sa sarili nilang nais, nakadepende sa sarili nilang pananampalataya o should I say kapangyarihan, ang lahat ng ito. At ito ay may malaking philosophical and theological problem dahil ito ay hindi nakasaad sa Biblia. But let me say that the Bible is not against prosperity and good health. The Bible is not against prosperity and good health. But prosperity and good health ay nakadepende sa sariling disposisyon ng Diyos sa ating buhay at depende sa sarili niyang pasya
sa ating buhay. Okay? Hindi nakadepende sa atin. Nakadepende sa Kanya. Kung ayon sa Kanyang probidensya at soberanong kalooban, tayo yumaman sa mundong ito, so be it. Kung ayon sa Kanyang probidensya, tayo mamatay na mahirap, so be it. Huwag po kayong maniniwala sa sinabi ni Chinky Tan, na isa sa mga motivational speakers ng church. Pag ikaw pinanganak na mahirap at mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. No, karamihan po sa atin, nilamon tayo ng ganyang philosophy. Pero kung ligtas naman ang kaluluwa ko, kahit ipinanganak akong mahirap at mamatay ako ng mahirap, purihin pa rin ang Panginoon. Kung tayo maging malusog sa buhay na ito, so be it. Kung tayo may sakit, so be it. Kung tayo mabusog o magutom, so be it. Bakit ho? Dahil hindi naman ho ito ang dahilan ng ating pananalig sa Diyos. Christianity is not all about prosperity and good health. It's all about the gospel. Ang ating pananampalataya ay nasa mabuting balita na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Christianity is not all about prosperity and good health. It's all about the gospel. It's all about Christ. Tandaan po natin na ang Amang Banal sa langit ay totally conscious and absolutely aware sa ating mga pangangailangan. Matthew 6:32, your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat. Pagkain, inumin, damit. Lahat. Basta pangangailangan. Basta pangangailangan. Ang pangunahing layunin po natin sa buhay ay hindi prosperity and good health, kundi lumakad ayon sa Kanyang kalooban, pagsikapang makasunod sa Kanyang salita, at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. And by the way, yung salitang prosper po sa Greek word ay hindi ko na naisulat, ay eudo. Ang ibig sabihin po ng eudo, ng prosper dyan, ay Godspeed. Expression of good wishes to a person's journey. Hindi po yan yung prosper na sinasabi nila Joel Austin, Joyce Meyer, that you are born to be victorious, that you are born to be champion, that you are born to be successful. Hindi po yan yun. Eudo. Yes, in biblical perspective, prosperity and good health, hindi po masama na ipanalangin natin sa Diyos yan. At humingi ng pagpapala ayon sa Kanyang katalinuhan, ayon sa Kanyang probidensya, ayon sa Kanyang soberanong kalooban. Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health just as your soul prospers. For I was very glad when brethren came and testified to your truth. That is how you are walking in truth.
Sa verse 1, tinawag po ni Apostol Juan itong si Gaius na beloved. In other translation, dear friend. This relationship is very close, tender, and sacred. Gaius is commended for his hospitality to traveling preachers of the gospel. He was supporting in a wonderful way the missionaries, evangelists, and church planters. He was developing reputation in walking according to the truth. He is also commended for his faithfulness, commended for his love, and commended for his walking in truth. Si Gayo po ay may puso na higit na pagmalasakitan ng iba, unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sa kanyang sarili, tugma ang kanyang doktrina at paniniwala sa kanyang praktikal at pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, at dahil dito, nasabi ni Apostol Juan na ang kanyang espiritual na buhay ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pananampalataya ay patungkol sa katotohanan na mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Katotohanan hindi lang upang baguhin ang mali at dati nating pagkakilala sa Diyos, hindi lang upang baguhin ang ating paniniwala tungkol sa Diyos, kundi upang baguhin din naman ang ating ugali, asal, pamumuhay, kundi upang hubugin ang paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Not just to mold, to shape, and to transform our knowledge about God, but kung paano natin itatrato ang ating kapwa. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Love your neighbor as yourself. 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God does not consist in words, but in power. The kingdom of God is not a matter of words, it is about how Christians live. Ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Titus 2:10, showing all good faith, so that they will adorn the doctrine of God, of God, our Savior, in every respect. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat din ng ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Now, truth manifested in life and conduct. Hindi po maaaring mangyari na sinasabi natin na ang Diyos ay Diyos na banal kung ating pong kaisipan at ating puso ay patuloy na nahuhumaling sa kalaswaan o kahalayan. Hindi po pwedeng sabihin natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig kung tayo ay patuloy na nagkikimkim ng sama ng loob sa ating kapwa, napupuot sa ating kapwa, at kung hindi tayo marunong magpatawad. Di po maaaring mangyari na sinasabi natin na ang Diyos ay mahabagin kung ating mga labi ay patuloy naman sa panlalait at panunuya ng ating kapwa. Hindi po maaaring mangyari na sinasabi natin na mahalaga ang huling habilin ng Panginoong Kristo na humayo kayo at ipangaral ang salita ng Diyos, pero hindi tayo nagkakaroon ng matinding intensyon para gawin ito sa ating buhay. Truth should manifest in life and conduct. Kung kinikilala natin ang salita ng Diyos na siyang katotohanan, ang katotohanan ito'y marapat namang mahayag sa ating mga buhay. Brethren came and testified to your truth. Brethren came and testified to your truth. That is how you are walking in truth. So may mga preachers, may mga teachers na lumalapit kay Apostol Juan
At alam mo itong si Gayo, tugma-akma yung doktrina tsaka sa pamumuhay niya, akmang-akma eh. At hindi lang ho isa ang pumupunta kay Apostol Juan, multitude. Dagsa ang mga nagpapatotoo kung sino itong si Gayo, na ang kanyang doktrina ay tama, yung kanyang pamumuhay ay tama. They go together. Ang patuloy na paglakad po natin sa katotohanan ay ebidensya at katunayan na ang ating espiritual na buhay ay nasa mabuting kalagayan. Ang patuloy na paglakad po natin sa katotohanan ay ebidensya, katunayan na ang ating espiritual na buhay ay nasa mabuting kalagayan. Sigurado po ako na si Gayo ay hindi naman nagkukunwari o nagpapakitang tao sa kanyang paggawa ng mabuti. Paano po natin na ipapahayag sa iba, not hypocritically, ang kagandahan ng katuruan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa? Masasabi po ba ng mga nakakasaksi sa atin na yung ating pamumuhay ay ayon talaga sa katotohanan? Ayan, Christian ba yan si Mark? Cool! O talaga, Christian ka? Parang magkaiba silang dalawa eh. Yung isa nagdududa, yung isa naman, parang nagpapasalamat na, Christian nga yan. No, in-emphasize po yan ni Brother Den last time. Ayun dapat yung ating relasyon o ugnayan sa Diyos ay merong kahayagan sa ating pang-araw-araw na buhay. Sino po tayo sa ating mga tahanan? Sino po tayo sa ating mga trabaho? Sino po tayo sa ating mga eskwelahan? Ano po ang pagkakilala ng marami sa atin? Ano po ang sabi ng Biblia? Ang mundong ito'y dapat patay na para sa inyo. At kayo na may patay na rin sa mundo. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na kayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ang pinaka-nanais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubo sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang kordero ng Diyos, kordero walang batik at walang kapintasan. Ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. That is the explanation of the Bible. Na po sa Biblia po nagmula at hindi po sa akin. I have no greater joy than this to hear of my children walking in truth. Bakit po tuwang-tuwa si Apostol Juan? Nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang si Gayo ay tapat sa katotohanan, talagang namumuhay ayon dito. As for my conclusion, with all loving and respectful manner, paalala po natin sa ating mga magulang. Ang sabi po ni Dr. Brody Bauckham, if parents have raised their children to be great doctors, great lawyers, great athletes, or great musicians, but have not trained their children to honor them and obey God,
they have failed. They have failed. Aanhin po natin kung sila yung pinakamatalino sa buong mundo. Aanhin po natin kung sila yung may pinakamaayos na buhay sa buong mundo. Kung ang kanila pong kaluluwa ay mapapahamak naman. Kung sila ho ay hiwalay naman sa Diyos. At kung sila naman ho ay hindi lumalakad ayon sa katotohanan. Kaya mga magulang po, paalalahanan po natin yung ating mga anak. At alam ko naman ho, wala rin ibang makapagpapaligaya sa mga magulang, kundi yung kanilang mga anak ay lumalakad ayon sa salita ng Diyos. I have no greater joy than this, to hear of my children walking in truth. Walang ibang kagalakan, walang ibang pribilehiyo, walang ibang nakapupuno ng saya sa kaluluwa ni Apostol Juan, kundi ang makita na ang kanyang mga inaalagaan, anak sa pananampalataya ay namumuhay ayon sa katotohanan. Loobin man po ng Panginoon, hindi pa siya dumating at di pa niya kuhanin yung buhay ko. At tawagin niya ako as full-time pastor. Siguro ho, di bala ng maliit. Di bala ng masikip. Di bala ng malamok. Di bala ng punong-puno ng hirap. Di bala ng punong-puno ng sakripisyo. Di bala ng punong-puno ng pag-uusig. Di bala ng maliit lang mga bilang ng aking miyembro. Di bala ng mahihirap lang yung aking mga miyembro. Kung sila naman ay lumalakad ayon sa katotohanan. No greater joy than that. Yung makita po na yung kongregasyon at miyembro ng simbahan ay talagang uhaw sa katotohanan. Uhaw na lumago sa kabanalan. Uhaw na lumago sa salita ng Diyos. Uhaw na ipangaral ang mabuting balita, no matter what the cost. To live is to Christ and to die is gain. Such congregation ay nakapagbibigay ng matinding saya at crown sa buhay ng isang pastor na wala naman din ipagmamalaki kundi ang Diyos. Question. Ito po ay saya pa lang. Ini-express pa lang ni Apostol Juan yung kanyang kagalakan sa ganitong klaseng anak niya sa pananampalataya na lumalakad ayon sa katotohanan. Paano pa ho ang ating Panginoong Hesukristo na siyang ulo ng ating iglesia? Mahayag sa Kanya na lahat tayo bilang Kanyang katawan ay lumalakad ayon sa katotohanan. Lumalago sa katotohanan, ipinaglalaban ng katotohanan. Ano pong saya meron ang Panginoong Jesucristo? That's why the Bible is merong urgent call sa bawat isa sa atin na mamuhay tayo ayon sa katotohanan. Lumago sa katotohanan, not just to be heady and collect some head knowledge, but to enrich our relationship with God and to enrich our relationship with others. Nawa po ang ating Panginoong Kristo ang siyang maging sentro ng ating inspirasyon at diliin natin, isipin natin kung ano yung hirap, kung ano yung cost, kung paanong namuhay ang Panginoong Kristo sa katotohanan. It's not easy. At kinakailangan pa na buhay niya yung kanyang ibayad para dito. Di po natin ito kayang gawin sa kanang ating mga sarili. Hindi po ito madali sapagkat tayo mahina at walang kakayanan. Kailangan po natin ang kanyang biyaya, kailangan po natin ang kanyang kapangyarihan, kailangan po natin ang kanyang espiritu upang tayo'y patuloy na makapamuhay ayon sa katotohanan.